Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2981 hanggang Kabanata 2990. Kabanata 2981. Ang paglapastangan sa isang Diyos Spirito ay dapat humantong sa kamatayan. Malamig na tumitig si Moment God kay Hansen. Ang mga karayom sa kanyang kanang mata ay mabilis na umiikot. Iba ito kaysa sa kaliwang mata niya. Ang mga karayom sa kanang mata ay umiikot ng pakaliwa. Habang umiikot ang mga karayom sa kanyang kanang mata, sa paningin ng ibang tao, ang mga galaw ni Hansen ay tila bumabagal. Para siyang gumagalaw sa slow motion. Hindi bumabagal ang bilis ni Moment God. Napakabilis niya. Ang isa ay mabilis at ang isa ay mabagal. Lumitaw ang malinaw na pagkakaiba. Nag-teleport si Moment God sa harapan ni Hansen. Matutulis ang kanyang mga daliri at inundayan niya ang mukha ni Hansen. Ang mga kuko ay parang dulo ng sibat na tatagos sa mga mata ni Hansen. Ang mukha ni Moment God ay nagpakita ng interes habang nakatawa siya ng nakakatakot. Umundi siya pababa, ngunit biglang naglaho ang katawan ni Hansen sa kanyang harapan. Sa susunod na saglit, lumitaw ang katawan ni Hansen sa likuran ni Moment God. Ang Skyvine Radish Godlands ay nakatutok sa leeg ng kalaban. Ang dulo ng sibat ay halos dumampi sa kanya. Iyan ay isang napakalakas na kakayahan sa teleportasyon, pero walang silbi laban sa akin. Patuloy na umiikot ang mga karayom sa mga mata ni Moment God sa magkaibang direksyon. Patuloy na bumabagal ang galaw ni Hansen habang ang bilis ng kanyang kalaban ay lalong bumibilis. Halos damaykit na sa balat ang dulo ng sibat. Naglagay ng distansya si Moment God. Pagharap niya, inundayan niya ng suntok ang tiyan ni Hansen. Si Hansen ay para bang isang matandang mahina ang reaksyon. Nakita niya ang suntok ni Moment God, ngunit wala siyang nagawa para umiwas. Huli na rin para itabi ang sibat. Ngunit masyadong mabagal pa rin ang kamao ni Moment God. Nag-teleport ang katawan ni Hansen papunta sa kabilang dulo ng plaza ng Moment God Temple. Nagpatuloy ang laban ng tao at Diyos. Ang kapangyarihan ni Moment God na kumokontrol sa oras ay sobrang kakaiba. Ang kakayahan namang mag-teleport ni Hansen ay nakakagulat din. Pareho silang walang mapatamba. Napakalakas ni Dollar. Nakikipaglaban siya sa isang disaster god spirit ng walang humpay. Ginagamit niya ang mga kakayahan sa teleportasyon para makagalaw. Huwag mong sabihing ganoon. Ang Moment God ay tiyak na isang Diyos Spirito ng elemento ng oras. May kapangyarihan siyang pabagalin si Dollar sa lambat ng oras. Hindi lang siya bumabagal, kundi pati ang kanyang kapangyarihan at isipan ay bumabagal din. Kung karaniwang tao ang nasa sitwasyong ito, kahit na may kakayahan siyang mag-teleport, huli na para magamit iyon. Agad siyang papatayin ni Moment God. Pero ang isipan ni Dollar ay kumikilos na parang 10,000 milya kada oras. Hindi iyon nasa saklaw ng kapangyarihan ng Diyos ng oras. Sa buong universo, iilan lang ang nakakapagsanay ng teleportasyon sa ganitong antas. Halos kasing husay ito ng very high gamit ang kanilang kakayahang God's Wonder. Gaano man kalakas ang teleportasyon niya, hindi niya matatalo si Moment God. Mayroon sanang time area si Hansen, ngunit ito ay gamit ng kanyang ibang anyo. Hindi niya iyon magamit sa kasalukuyan. Bukod pa rito, ang time area ng isang Time Ghost Beast Soul ay mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng oras ni Moment God. Kahit gamitin niya ito, walang mababago sa laban. Ang paggamit ng kapangyarihan ng oras laban sa Diyos ng oras ay parang paggamit ng itak laban kay Guan Yu. Hindi iyon balak gawin ni Hansen. Dahil may time area si Hansen, alam niyang ang pagbasag sa larangan ng oras ni Moment God ay maaari lang gawin sa dalawang paraan, isa ay bilis, at isa ay lubos na kapangyarihan. Ginamit ni Old Vulture ang sukdulang bilis para basagin ang time area ni Hansen. Wala si Hansen ng ganoong bilis, kaya't ang magagawa lang niya ay gamitin ang ganap na kapangyarihan upang basagin ang kapangyarihan ng Diyos ng oras ni Moment God. Hindi mahalaga kung oras o espasyo, ang mga batas ng universo ay mga batas ng universo. Pinamumunuan ito ng mga cogwheel ng universo. Kung makokontrol ko ang mga cogwheel ng universo, mapipigilan ko ang kanilang pag-ikot. Kahit ang mga kapangyarihan ng Diyos ay hindi makakaapekto sa paglawak. Nag-teleport si Hansen para iwasan ang atake ni Moment God.
Patuloy niyang ginamit ang Dangshan Sutra at ibinuhos ang lahat ng kapangyarihan sa Dangshan Aura. Sinubukan niyang gamitin ang lubos na kapangyarihan upang kontrolin ang pag-ikot ng mga cogwheel ng universo. Sa Xenogeneic mode, mas mataas ang kapangyarihan ko kaysa sa karaniwang True God. Pero hindi ko pa rin alam kung sapat ito para supulan ang isang Disaster Class God Spirit. Patuloy na ginamit ni Hansen ang Dangshan Aura para bigyan ng presyon ang cogwheel ng oras. Hindi tuluyang tumigil ang cogwheel ng oras, ngunit bumagal ang ikot nito. Humina ang epekto kay Hansen. Ang kapangyarihang Xenogeneic ay hindi kayang supulan ang Disaster God Spirits. Napakunot ang noo ni Hansen. Kaunti na lang ang epekto ng pagkaantala ng oras sa kanya. Sa ilalim ng impluensya ng Dangshan Aura, bumagal din ang pagbilis ng oras ni Moment God. Kaya't bumagal din ang kanyang bilis. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Hansen. Hindi na siya paulit-ulit na magte-teleport para lumaban. Dong! Unang beses na tinamaan ng Skyvine Radish Godlands ang mga kuko ni Moment God. Tumama ang kapangyarihan ng Diyos sa liwanag ng sibat. Lumikha ito ng nakakatakot na pagsabog at alon ng enerhiya. Naitapon si Hansen ng libu-libong milya sa kalawakan. Ang mga paa ni Moment God ay nag-iwan ng dalawang malalalim na bakas sa plaza ng templo ng Diyos. Kayang impluensyahan ng nilalang na ito ang aking kapangyarihan ng oras. Hindi nakapagtataka na siya'y kayabang-yabang. Nang ahas siyang hamanin ako, kumislap ang mga mata ni Moment God. Patuloy na umiikot ang mga karayom sa kanyang mga mata. Nakakatakot at nakakadiri ang anyo. Sinabi niya, kung iniisip mong kaya mong lumaban sa isang Diyos, nagkakamali ka. Ipapaunawa ko sa iyo ang kaibahan ng isang mababang nilalang at isang Diyos Spirito. Pagkatapos noon, isinaksak ni Moment God ang kanyang matutulis na kuko sa sarili niyang mga mata. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Katsa! Nakita ang pag-agos ng dugo habang binubunot ni Moment God ang kanyang mga mata mula sa mga butas. Iba ito sa inaasahan ni Hansen. Sa loob ng mga butas, kumikislap ang liwanag Diyos. Ang mga matang hinugot ay hindi lamang ang naroon. Isa-isang lumabas ang maraming mga mata mula sa liwanag Diyos na butas. Roar! Nang umatungal si Moment God, lahat ng mata mula sa kanyang ulo ay nahugot. May 12 ang lahat. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Gumawa siya ng pulse eres mula sa 12 mata. Nakasabit iyon sa kanyang mga nakakross na kamay. Dumadaloy pa rin ang dugo ng Diyos mula sa kanyang mga mata. Tinitigan ni Hansen ang pulse eres ng mga mata. Lahat ng iyon ay parang bilog na relo. Ang mga karayom ay tumatalon sa kakaibang ritmo, ngunit lahat ng mga mata ay nakaturo sa iba't ibang punto ng oras. Habang minamasdan ni Hansen, natuklasan niyang ang bawat relo ay isang oras na mas huli kaysa sa iba. Ang oras ay parang isang panukat. Ang bawat marka ay isang pilat. Hanggal na mababang nilalang, paano ka nang ahas na insultuhan ang isang Diyos Spirito. Ngayon, buburahin kita sa kasaysayan. Ipapakita ko sa lahat ng mumunting nilalang na hindi sila maaaring lumapastangan sa isang Diyos Spirito. Hawak-hawak ni Moment God ang madugong kwintas ng mga mata. Patuloy na dumadaloy ang dugo Diyos mula sa kanyang mga mata habang nagsasalita ng kabaliwan. Pagkatapos magsalita ng baliw ni Moment God, kinalabot niya ang mga mata. Agad na kumislap ng matindi ang kwintas. Tinakpan nito ang buong kalawakan. Kabanata 2982. Ang buong kalawakan sa paligid ng templo ng Diyos ay baluktot. Wala nang malinaw na nakikita sa karaniwang paningin. Ganito ang nakikita ng mga deified elite, ngunit kahit ang kanilang paningin ay nagsimulang malito. Para itong anino sa tubig. Kapag gumalaw ang tubig, umiikot din ang paningin. Hawak ni Moment God ang kanyang time bracelet. Bumubulong siya ng mga salita na parang isang Buddha na nagsasalita para sa mga yumao. Sa baluktot na piraso ng kalawakan, ang katawan ni Moment God ay parang Diyos ng langit na sumasakop sa buong kalangitan ng templo. Si Hansen ay parang maliit na langgam. Tanggapin ang galit ng Diyos, time etching, malakas ang tinig Diyos ni Moment God. Itinaas niya ang pulse eres sa kanyang mga kamay. Ang mga karayom sa 12 mata ay umiikot ng baliw. Sa isang saglit, naramdaman ni Hansen na tila nakikita niya ang daloy ng oras gamit ang kanyang mga mata. Lahat ng numero sa 12 mata ay nagpapalabas ng kakaibang liwanag na baluktot. Pinagdugtong-dugtong nito ang 12 mata, parang isang higanting lambat na sumasakop sa buong templo. Wala nang puwang si Hansen para umiwas. Hindi niya mahanap ang ligtas na lugar. Nakikita niya ang kakaibang liwanag na nagtatagpo na parang lambat. Papababa ito. Pinush ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura sa pinakamataas, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang pababang linya ng oras. Ang linya ng liwanag ng oras ay tumama sa Dangshan Armor ni Hansen.
Para itong laser at nag-iwan ng kakaibang marka. Para itong simbolo na kumakatawan sa oras. Ito'y nagkalat sa buong ibabaw ng battle armor. Ito ay, napansin ni Hansen na hindi nasaktan ang kanyang katawan. Sa halip, buong katawan niya ay nabigyan ng marka. Ang mga marka ay naglalabas ng kakaibang kapangyarihan. Gusto ni Hansen itaas ang kanyang mga kamay para tingnan kung ano ang inukit sa kanyang armor at kung ano ang kahulugan nito sa kanya. Nagulat siyang natuklasan na hindi na sumusunod ang kanyang braso. Hindi niya ito maigalaw. Bakit nangyayari ito? Mabilis na napagtanto ni Hansen na hindi lang ang braso niya ang naapektuhan. Buong katawan niya ay hindi makagalaw. Hindi rin siya makakapaglabas ng Geno Art. Pakiramdam ni Hansen ay napakakaiba. Kahit na hindi makagalaw, nararamdaman niyang umiiral ang kanyang katawan. Ramdam niya ang daloy ng kanyang presensya. Lahat ay tila normal. Sa bawat gusto niyang gawin, ang kanyang mga kamay, paa, at presensya ay nakikinig. Ang pakiramdam na ito ay napakakaiba. Parang multo ang sumasakal sa kanya. Ramdam niya ang lahat, ngunit hindi makagalaw. Malamig na tumitig si Moment God kay Hansen. Patuloy na dumadaloy ang dugo Diyos mula sa kanyang mga butas ng mata. Hawak niya ang pulse Ares habang sinasabi, huwag sayangin ang hininga mo. Ang oras mo ay unti-unting binubura. Wala ka nang magagawa. Tanggapin mo na lang ang parusa ng Diyos. Iyan ang bunga ng iyong paglapastangan sa isang Diyos Spirito. Simple lang ang sinabi ni Moment God. Naiintindihan ni Hansen ang ibig sabihin dahil nakapagsanay siya ng Time Area Geno Art. Alam niya ang ilang bagay tungkol sa kapangyarihan ng elementong oras. Paalala lang ni Moment God, kaya alam ni Hansen kung ano ang kaya ng time etching. Hindi paralisado ang katawan ni Hansen dahil pansamantalang binura ng time etching ang kanyang katawan. Mahirap ipaliwanag. Karaniwan, kapag gusto ni Hansen gumawa ng isang bagay, kapag handa na ang isip niya, re-responde ang katawan. Binura ng mga marka ng time etching ang katawan niya pansamantala. Kapag naisip niyang kumilos, bakante ang oras. Kailangan niyang hintayin matapos ang bakanteng oras bago tumugon ang katawan. Para itong paglalaro ng video game at biglang naglag ang internet. Nabura ang oras sa pagitan. Pagbalik ng internet, nag-react ang katawan. Hindi alam ni Hansen kung gaano katagal ang bakanteng oras. Nang makita niya ang mukha ni Moment God na napaka-relax, alam niyang hindi ito malapit matapos. Hawak ni Moment God ang madugong kwintas ng mga mata. Lumapit siya kay Hansen. Malamig na tumingin ang mga butas ng mata na may dugo Diyos. Papatama iyon sa mukha ni Hansen. Dinaluyan niya ang labi at ngumiti ng masama. Sinabi niya, akala ko magaling ka sa pakikipaglaban. Nandito ako. Bakit hindi ka gumagalaw? Gusto ni Hansen sampelan siya ng 1,000 o 10,000 beses, pero sayang, hindi nakikinig ang katawan niya. Binura ng time etching ang oras sa katawan niya. Hindi rin siya makapagsalita. Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung hindi ka kikilos ngayon, tatanggapin mo ang parusa ng Diyos. Nakakatawang tumawa si Moment God. Inabot niya ang kanyang kamay papunta sa ulo ni Hansen. Dahan-dahang pumikit si Hansen. Gagamitin niya ang Super God Spirit Mode. Sa oras na ito, hindi maaapektuhan ang katawan niya sa Super God Spirit Mode. Sa bisa ni Warner, hindi ito tatagal, pero sapat na. Malapit na si Moment God sa kanya. Mabababa ang awareness niya. Isang saglit lang ang kailangan para patayin si Moment God. May dugong ngiti sa mukha ni Moment God. Papalapit ang kuko, matulis na parang talon, sa ulo ni Hansen. Maliwanag na ayaw niyang mamatay si Hansen ng mabilis. Gusto mo bang mabuhay? Humingi ka ng awa sa akin. Baka ipakita ko sa iyo ang kaunting awa at hayaang mabuhay ka, isang mababang nilalang, mura at walang kwenta. Nakakatawa at nakakatakot ang tawa ni Moment God. Ang mga nilalang na nanunood sa laban ay nakita si Dollar na pinipigilan ni Moment God. Hindi siya makagalaw, kaya nakagulat ang lahat. Kahit hindi si Dollar ang totoong no. 1 sa God list, ang totoong kapangyarihan niya ay nasa top 10. Ngunit pinipigilan siya ng isang disaster class God Spirit ng labis. Paano hindi magulat ang sinuman? Ito ay isang disaster class God Spirit lang. Mas mataas pa rito ang Annihilation at Reboot. Dalawa pang mas mataas na klase ng Diyos. Dapat sobrang nakakatakot nila. Mga nilalang lang kami sa universo. Hindi namin kayang labanan ang Diyos Spirito. Sa pamamagitan lang ng pagiging Diyos Spirito, maaalis ang limitasyon ng mortal na katawan. Sa ganitong paraan, magiging superiorly free-form kami. Maraming nilalang ang nag-isip ng ganito. Si Hansen ay nakamasid lang kay Moment God. Kahit hindi makapagsalita, kahit makapagsalita siya, hindi siya hihingi ng buhay. Para siyang humiling sa Diyos Spirito na may malaking kapalit.
Ang mga mata ni Hansen ay ikinainis ni Moment God. Napangiti siya ng malamig at sinabi, kung gusto mong mamatay, gagawin ko ang gusto mo. Pagkatapos noon, bumilis ang mga kuko. Humataw papunta sa ulo ni Hansen. Hindi siya makalaban. Pinanood niya ang mga kuko na dumapo sa kanyang ulo. Huminto. Isang tinig ang lumabas mula sa labas ng templo. Ang tinig ay sobrang mabagal na walang nakapansin sa isang katawan na lumilipad sa plaza ng templo. Dahil sa sandaling iyon, kumislap ang katawan ni Hansen. Para siyang sumasabog na bulkan. Ang kanyang armor ay natakpan ng mga marka ng time etching at naging maliwanag na puti. Kabanata 2983. Hindi naniwala si Moment God na kayang sirain ni Hansen ang kontrol ng time etching. Napakalapit niya kay Hansen. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng oras para pigilan si Hansen, ngunit hindi na ito gumana. Sa nasusunog na liwanag, hawak ni Hansen ang Skyvine Radish God Lance. May malamig na liwanag na tumago sa dibdib ni Moment God. Kaya mo man akong tamaan. Ang katawan ng isang disaster-class God Spirit ay hindi mo matutulungan. Bago pa matapos magsalita si Moment God, nagbago ang kanyang mukha. Tumingin siya pababa at nakita na ang Skyvine Radish God Lance ni Hansen ay tumago sa kanyang dibdib. Sa malamig na liwanag na iyon, ang katawan ng disaster-class God Spirit ni Moment God ay nabutas. Nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan mula sa sugat na iyon. Hindi? Imposible? Akala ni Moment God ay hindi kapanipaniwala at sumigaw. Ang buong katawan niya ay naging alikabok at sumabog. Parang mas lumakas ang aking Super God Spirit mode sa pag-level up ko. Medyo nagulat si Hansen sa bisa nito. Hindi niya inaasahang mapapatay niya si Moment God sa isang hampas lang. Umaasa lang siyang malubhang masaktan si Moment God. Nang gamitin niya ang Super God Spirit mode, pinili niya ang pinakamalakas niyang atake, ang Super Spam. Mas lamabis pa sa inaasahan ni Hansen ang epekto. Sa isang hampas lang, napatumba niya ang disaster-class God Spirit na si Moment God. Bagamat naging pabaya si Moment God, ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkatalo ay dahil sa sobrang lakas ng Super God Spirit mode ni Hansen. Medyo sinukat ni Hansen. Kahit gamitin ang Kirin's Holy Spirit, hindi ito kasing lakas ng Super God Spirit mode. Ngunit nariyan si Warner. Ang Super God Spirit mode niya ay naglabas lang ng isang atake at iyon na iyon. Mabilis itong nawala. Bumalik si Hansen sa normal. Napakabilis ng lahat ng nangyari. Nakita ng mga nanunood sa universo ang katawan ni Hansen na sumabog sa puting liwanag. Sa susunod na saglit, itinulak niya ang kanyang sandata sa katawan ni Moment God. Ang napakalakas na disaster-class Moment God ay hindi nakalaban. Sumigaw siya at namatay. Tumahimik ang universo. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang mag-react ang lahat ng nilalang. Lahat ay nag-uusap ng mabilis. Hindi na nakapagtataka na si Dollar ang pinakamalakas sa universo. Isang hampas lang ay sapat na para pabagsakin ang isang disaster-class God Spirit. Hindi matatalo. Hindi mo sinabi iyon dati. Sinabi mo na ang God List No. 1 ni Hansen ay ibinigay ni Golden Growler. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ibinigay ni Golden Growler ang No. 1 dahil alam niyang matatalo siya. Kung hindi, bakit niya ibibigay? Ipinapakita lang na sobrang lakas ni Dollar. Sobrang lakas ni Dollar. Siya ang unang nilalang sa universo na nakapatay ng isang disaster-class God Spirit. Lahat ay pinag-uusapan iyon. Ang berde ang buhok na hayop mula sa Empty Mountain ay nagsipilyo ng ngipin at galit na sinabi, may ganitong kapangyarihan si Dollar pero hindi niya sinoong iligtas ang Little Mountain Leader. Kung makikipagtulungan siya kay Hansen, baka mailigtas nila ang Little Mountain mula sa Moment God Temple. Tahimik na ngumisi ang babae mula sa Ghana. Puso ng lobo at baga ng aso. Hindi nila alam na si Hansen at Dollar ay hindi makikipagtulungan. Walang nakakaalam na si Hansen at Dollar ay parehong tao dahil magkaibang lahi sila. Para itong pusa at aso. Wala ni isa na makapaniwala na sila ay iisa. Sa Geno Hall, tiningnan ng Diyos si Hansen na nakatayo sa harap ng templo ng Diyos. Nagkunot siya at naisip, ang kapangyarihang ito, aabot na sa ganitong antas. Talagang kakaiba ang kanyang katawan. Sa Blood Legion, si Human King ay namumungay at tiningnan si Hansen. Kakaiba ang hitsura ng kanyang mga mata. Sa mga kalye ng maliit na planeta, isang matandang manghuhula ay nagbukas ng kanyang mga mata ng malapad. Tiningnan niya si Hansen sa harap ng templo ng Diyos. Punong-puno siya ng pagkagulat at sinabi, kakaiba, hindi Diyos Spirito, paano niya nagamit ang kapangyarihan na parang Diyos Spirito? Nagkunot ang noo ng Sky Palace Leader at nag-isip, Dollar, anong lahi siya?
Paano niya nakuha ang kapangyarihang iyon? Sa harap ng Moment God Temple, si Moment God ay naging alikabok ngunit hindi nawala tulad ng ibang Diyos Spirito. Hindi nag-umpisa ang God Altar ng templo. Ang watawat na may titulo ni Moment God ay biglang naging puti. Nagsimulang magmukhang malabo ang templo ng Diyos. Naging walang laman ang templo, walang Diyos Spirito. Ano ang nangyayari? Paano hindi na ibalik ang Diyos Spirito? Lahat ay nagulat, hindi nila alam ang nangyayari. Ang Diyos Spirito na sinasabing immortal ay hindi muling sumilang. Naguluhan rin si Hansen. Matapos niyang manghuli kay Moment God, nakatanggap lamang siya ng isang anunsyo. Disaster Class God Spirit Haunted, Moment God. Iyon lang ang isang simpleng linya. Walang natanggap na Diyos Spirito o Jin ng Diyos Spirito. Iba ito sa mga napatay na niya dati. Ano ang nangyayari? Dahil ba sa Super Spank, o problema sa aking Super God Spirit Mode? Maraming ideya ang biglang dumaan sa isip ni Hansen. Sa kabilang dulo ng plaza ng Templo ng Diyos, isang katawan ang nakatayo at tinitingnan si Hansen ng labis na pagkagulat. Pagkaraan ng sandali, ang mukha ay ngumiti ng kakaiba at sinabi, talagang alamat si Dollar. Isang lansang hampas lang ay nakapatay ng Diyos. Sa universo, talagang dapat siya ang No. 1. Viking. Lumingon si Hansen. Nakaramdam siya ng kakaiba. Alam niya na naroon na si Viking, ngunit hindi niya alam kung bakit siya dumating ngayon. Malinaw na dumating si Viking para iligtas siya. Kung hindi niya ginamit ang Super God Spirit Mode, darating si Viking para harapin ang hampas ni Moment God sa kanyang ngalan. Hindi iniisip ni Hansen na ganoon kabuti ang relasyon nila ni Viking. Hanggang ngayon, lahat ng ginawa ni Viking ay nakalitaw sa kanya. Tiningnan ni Hansen si Viking at tinanong, bakit? Hindi tamang lugar ito para mag-usap. Hanapin natin ang ibang lugar. Matapos magsalita, iniwan ni Viking ang mga God Palaces. Sinundan ni Hansen si Viking at lumipad palayo mula sa God Palaces. Talagang gusto niyang malaman ang motibo ni Viking sa pakikitungo sa kanya. Pagkatapos nilang umalis sa templo ng Diyos, lumitaw muli ang mga God Palaces. Isang lugar na makikita ng lahat mula sa buong universo. Lahat ng lahi ay makakakita sa nangyari malapit sa God Palaces. Paglabas nila, maliban kung malapit sa kanila si Hansen, walang makakakita. Ang pangyayaring ito ay nagpasabog sa buong universo. Lahat ng nilalang ay nagulat at naguluhan. Hindi ba immortal ang Diyos Spirito? Ano ang nangyayari? Paano napatay ni Dollar ang isang Diyos Spirito? Anong nangyari? Bakit hindi muling sumilang si Moment God sa loob ng templo? Diyos ko, talaga bang kayang patayin ni Dollar ang Diyos Spirito? Parang hindi immortal ang Diyos Spirito. Sinasabing immortal, pero napatay siya ni Dollar. Lahat ng universo ay pinag-uusapan ang pagpatay ni Hansen sa isang Diyos Spirito. Parang bahagyang nasira ang imahe ng immortalidad ng Diyos Spirito. Katatapos lang nilang umalis ng God Palaces ni Viking. Naghahanap sila ng tahimik na lugar para mag-usap nang biglang lumiwanag ng labis ang templo ng Diyos sa God Palaces. Kabanata 2984. Sa loob ng mga God Palaces, ang templo ng Diyos sa ilalim ng Geno Hall ay nagsimulang maglabas ng liwanag na 3,000 talampakan ang haba. Parang sumasabog na araw. Dati, ang buhay ay parang dagat. Ang templo ng Diyos na naglabas ng nakakatakot na liwanag ay biglang namatay. Ang kumikislap na gintong templo ay lumabo. Parang may pinangkalat na alikabok. Ano ang nangyayari? Nagulat sina Hansen at Viking. Ang templo ng Diyos na iyon ay napakataas. Isa lang ang hakbang pababa sa Geno Hall. Isa itong Annihilation Class God Temple. Sa ngayon, para bang ito ay tinamaan at isinara. Sa universo, sino ang kayang talunin ang isang Annihilation Class God Spirit at piliting isara ito? Habang iniisip ni Hansen, nakita niya ang pintuan ng templo ng Diyos na nabuo sa alikabok. May anino na lumitaw mula sa loob. Hindi nakita ng mga nilalang sa universo kung kanino ang katawan. Isang flash lang ang nakita nila, at biglang nawala ang katawan. Parang umalis ito sa God Palace. Oh, hindi. Nagbago ang mukha ni Viking. Tiningnan ni Hansen si Viking at tinanong, oh, hindi. Ano? Ang Annihilation Class God Spirit ay nagposesyon sa katawan at bumaba, sabi ni Viking. Pumasok ito sa universo. Dapat tayong tumakas. Gusto niyang tumakbo agad. Bago pa gumalaw ang kanyang katawan, nakita niya ang isang bahagi ng espasyo na gumalaw malapit. Isang katawan ang lumitaw. Ito ang parehong katawan na lumabas sa God Palace. Hindi ganoon kataas ang katawan. Halos isang talampakan lang ito mas mataas kaysa kay Hansen, ngunit napakalakas ng kapangyarihang hawak nito. Nakasuot siya ng itim na armor.
Ang balikat niya ay may itim na martilyo na kasing laki ng Bar Isles. Ang kanyang mga mata ng Diyos ay malamig na nakatingin kay Hansen. Pumatay ka ng Diyos, dapat kang patayin. Hindi gaanong nagsalita ang Diyos Spirito. Ilang salita lang ang binigkas niya bago simulang i-swing ang kanyang malaking martilyo sa hangin. Naintindihan ni Hansen na ang Annihilation God Spirit ay nagposesyon ng katawan para bumaba at patayin siya dahil pumatay siya ng isang Diyos. Hindi nagsalita si Hansen. Ginamit niya ang Galaxy Teleportation dahil gusto niyang umalis. Gusto niyang lumipat ilang sistema ang layo. Nag-teleport si Hansen. Habang nagte-teleport, nasa loob siya ng space tunnel. Narinig niya ang mga tunog ng pagsabog sa tabi ng kanyang tainga. Ramdam niya ang tama sa kanyang katawan. Natapilok siya palabas ng space tunnel. Kumislap ang mga mata ni Hansen. Nakita pa rin niya ang sarili sa espasyo. Ang malakas na katawan ng Diyos Spirito ay hindi ganoon kalayo. Hawak niya ang malaking martilyo. Ang espasyo sa paligid ay nagkakabasag parang salamin. Ang mga bitik sa espasyo ay parang sapot ng gagamba. Ang kapangyarihan ng martilyo ng Diyos Spirito ay sumisira sa buong sistema. Nilikha nito ang maraming sirang layer sa espasyo. Kahit gamitin ang Galaxy Teleportation, hindi na ito posible. Alam ni Hansen na panahon na para ipaglaban ang kanyang buhay. Napakahirap pumatay ng isang disaster class God Spirit. Pinilit siyang gamitin ang Super God Spirit Mode. Ngayon, isang Annihilation class God Spirit ang bumaba sa katawan. Mas malakas pa ang kapangyarihan ng martilyo kaysa sa kapangyarihan ni Hansen. Ang pinakamalakas na atake ni Hansen ay hindi maabot ang lakas ng kanyang bagong kalaban. Mahigpit niyang hinawakan ng Skyvine Radish God Lance. Pinuno ni Hansen ang kanyang kapangyarihan hanggang sa maximum. Nagkunot ang noo ni Viking na nasa malapit. Tiningnan ng Diyos Spirito at sinabi, hindi ko iniisip na nasaktan ka namin. Bakit ka bumaba para labanan kami? Hawak ng Diyos Spirito ang malaking martilyo habang malamig na sumagot, ang pagpatay ng Diyos Spirito ay isang krimen. Pagkatapos noon, may isa pang martilyo ang bumaba mula sa langit. Magkalayo sila ni Hansen, ngunit hindi ang martilyo ang tatumbok sa kanya. Binagsak nito ang espasyo sa harap niya. Pagbagsak ng martilyo, yumanig ang buong espasyo. Ramdam ni Hansen na parang naduraj ang kanyang katawan ng espasyo. Blurg. Langaboy sa bibig ni Hansen ang kumukulong dugo. Pinilit niyang lumaban, ngunit hindi pa rin kayang tiisin ng kanyang Xenogeneic Battle Body ang nakakatakot na panginginig ng kapangyarihan. Marami sa kanyang mga organo ang nasugatan, at maraming bali ang kanyang God Bones. Parang mababali ito anumang sandali. Naapektuhan din si Viking. Kumikislap ang kanyang katawan ng liwanag. Mayroong shield ng liwanag sa kanyang katawan na parang Diyos Spirito. Pinipigilan nito ang nakakatakot na panginginig ng kapangyarihan. Binagsak ng Diyos Spirito ang martilyo. Mas malakas ang hampas ngayon kaysa dati. Labis na nagulat si Hansen. Pinilit niyang tipunin ang kanyang kapangyarihan at maghanda para sa isa pang labanan. Boom! Lumitaw ang katawan ni Viking sa harap ni Hansen. Ang kakaibang liwanag ay sumusunod sa kanyang galaw. Nilikha nito ang isang depensibong balwarte at pinigilan ang mabigat na hampas ng martilyo ng Diyos Spirito. Espiritu ng Diyos, nagulat si Hansen. Nang lumapit siya, hindi ito totoong Diyos Spirito. Ang liwanag ng katawan ni Viking ay parang Diyos at demonyo. Parang sinaunang battle spirit, may 3 ulo at 6 na braso. 6 na kamay ang may hawak na iba't ibang sandata. May espada, kutsilyo, kalasag, jiyen, singsing, at salamin. 4 na uri ng sandata, naglalabas ng kakaibang misteryosong liwanag. Ang kalasag ang pumihil sa hampas ng martilyo ng Diyos Spirito. Tiningnan ni Hansen ang liwanag. Parang Beast Soul at Diyos Spirito, pero iba. Naalala niya ang mga Xenogeneics na walang kaluluwa sa 9 Defense Palace. Iniisip niya, bakit kaya ang mga espirito sandata ay gawa sa Xenogeneic spirits? Tumingin si Viking sa Diyos Spirito at dahan-dahang sinabi kay Hansen, umalis ka na ngayon. Bakit mo ako inililigtas? Hindi maintindihan ni Hansen kung bakit isinusugal ni Viking ang laban sa Diyos Spirito para iligtas siya. Sa anumang paraan, hindi positibo ang kanilang relasyon. Kung dumating si Viking para iligtas siya dahil siya ay estudyante, paniniwalaan ni Hansen na iyon ay walang kwenta. Nang namatay ang anak ni Viking, hindi niya ito pinahalagahan ng seryoso. At isa lang siyang estudyante. Tumingin si Viking sa Diyos Spirito at sinabi, wala akong oras para pag-usapan iyon. Hindi ako tatagal. Bilasan mong umalis. Lumayo ka hanggat maaari. Walang aalis. Lahat kayo ay mamamatay ngayon. Ang tinig ng Diyos ay parang kulog. Napakalakas.
Pagkatapos ng mga salitang iyon, bumagsak ang malaking martilyo ng Diyos Spirito. Dalangin nito ang napakakatakot na kapangyarihan ng pagbagsak. Bigla itong lumitaw sa harap ni Viking. Nakakatakot ang panginginig ng espasyo. Ngayon na paparating ang martilyo, napakalakas nito na si Hansen, na nasa likod ni Viking, ay ramdam na parang hindi niya ito kayang labanan. Tiningnan ni Viking ang nakakatakot na martilyo ng Diyos. Hindi siya umatras, ang kanyang katawan ay parang anino ng demon god na tahimik na umaatungal sa langit. Hawak niya ang kalasag habang tumatakbo patungo sa martilyo ng Diyos. Boom! Biglang winasak ng nakakatakot na shockwave ang espasyo sa paligid. Ginamit ni Hansen ang lahat ng kanyang kapangyarihan para labanan ang shockwave, ngunit nagsimulang magpakita ng bitik ang kanyang Dangshan armor. Tumakas. Muling narinig ang tinig ni Viking. Ngumisi nang ipinikit ni Hansen ang ngipin. Lumiko siya at tinungo ang sirang espasyo na parang sapot ng gagamba. Huwag tumakas, malamig na sigaw ng Diyos Spirito. Hawak niya ang malaking martilyo. Iwinagayway niya ito kay Hansen, ngunit pinigilan siya ni Viking. Kung may isa akong gustong iligtas, kahit ang Diyos ay hindi makakaharang. Malinaw at malamig ang tinig ni Viking. Ramdam ni Hansen ang nakakatakot na puwersang panginginig sa espasyo sa kanyang likuran. Ginamit niya ang borrow strength skill at ang shockwave para tulungan ang kanyang mabilis na pagtakbo sa sirang espasyo. Kabanata 2985. Ang mabilis na pag-teleport ni Hansen sa sirang espasyo ay nagpahina sa nakakatakot na kapangyarihan mula sa likuran. Nang lumabas siya sa sirang espasyo, hindi niya nakita ang Annihilation God Spirit na sumusunod. Malamang, pinigilan ni Viking ang pagtugis nito. Ang Espiritu Sandata na ginawa ng Extreme King ay mas malakas kaysa sa Holy Kirin. Nagulat si Hansen. Iniisip niya kung paano nagmula ang bagay na iyon mula sa Extreme King Alpha, dapat ay naipasa ito sa bawat henerasyon. Hindi alam kung ilan ang Xenogeneic spirits na naipasok sa loob nito. Hindi imposible na magkaroon ito ng ganoong lakas. Sapat na ito para labanan ang isang Annihilation class God Spirit. Naiisip pa rin ni Hansen na sobrang kakilabat ng sitwasyon. Bakit kaya ganoon ang trato ni Viking sa akin? Nag-isip si Hansen. Ito ang pinakakatanungan niya. Noong nakaraan, nagmadali si Viking na iligtas siya sa God Temple. Nagulat siya noon. Ngayon, handa si Viking na lumaban sa isang Annihilation class God Spirit para iligtas siya. Hindi iyon makatwiran. Anuman, unahin ko munang makaalis dito. Tahimik si Hansen. Hindi niya inaasam bumalik sa Space Garden. Nag-teleport siya sa mga gilid ng malalawak na barren systems. Natakot siya na matunte ng God Spirit ang kanyang pagbabalik sa Space Garden. Kung susundan siya doon, baka hindi maging maayos ang sitwasyon. Pagdating sa gilid, muling pumasok si Hansen sa malalawak na barren systems. Gusto niyang gamitin ang nakatagong kapangyarihan sa loob nito para hindi matunte ng God Spirit kung nasaan siya. Dito siya makakaalis ng ligtas at mapanatili ang kanyang pagkakakilanlan. Bago pa man makapasok ng buo si Hansen, narinig niya ang kulog sa ibabaw ng kanyang ulo. Nagkabasag ang espasyo sa paligid, parang nagkabasag muli sa anyo ng sapot ng gagamba. Natunton siya ng God Spirit at nahuli ang kanyang kinaroroonan. Akala ko kapag nagposesyon ang God Spirit, limitado ang kapangyarihan ng kanilang katawan. Akala ko, pwede lang silang maging tunay na God class sa pinakamataas. Pero mas malakas pa ang kapangyarihan ng God Spirit na ito kaysa sa isang tunay na Diyos, nagkunot si Hansen. Tiningnan niya ang God Spirit at tinanong, nasaan si Viking? Ako, Kill Sky God? Nagnanais pumatay. Kahit ang Diyos ay hindi ako mapipigilan, at isa lamang siya nilalang sa universo, malamig na sagot ni Kill Sky God, hawak ang kanyang God Hammer at lumulutang sa espasyo. Narinig ni Hansen ang tono ni Kill Sky God at nakaramdam ng kaunting ginhawa. Mukhang hindi pa napatay ni Kill Sky God si Viking. Itinaas ni Kill Sky God ang martilyo sa kanyang kamay. Sa isang boses na puno ng pangmamaliit, sinabi niya, ang mga pumapatay ng Diyos ay dapat patayin. Wala na ngayong makakapagligtas sa iyo. Gamit ang isang kamay, hawak ni Kill Sky God ang dambuhalang martilyo at ibinagsak ito. Parang ang buong espasyo ay naging marupok na salamin sa ilalim ng martilyo. Biglang nagbasag ito sa hampas. Nag-freeze ang mga mata ni Hansen. Biglang napuno ng liwanag ang kanyang katawan. Pumasok siya sa Super God Spirit mode muli. Hindi nag-iwan ng marka sa kanya ang nabasag na espasyo. Ibinuhos ng Skyvine Radish Godlands ang malamig na liwanag. Tinulak ito patungo kay Kill Sky God. Sa isang tingin na puno ng pangmamaliit, itinaas ni Kill Sky God ang martilyo para salakayin ang Skyvine Radish Godlands.
Nag-flash si Hansen, hawak ang lance, at pumunta sa likod ng ulo ni Kill Sky God, tinusok ito. Super Spank. Nasa Super God Spirit Mode pa si Hansen. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Super Spank sa maximum. Ka-cha-cha. Ang dulo ng lance ay nabasag sa likod ni Kill Sky God. Parang metal ang nabasag, tila nilamon ng blender. Liwanag ng Diyos at sparks ang kumalat. Ang dulo ng Skyvine Radish God Lance ay nakapasok lang ng 5 pulgada bago huminto. Hindi sapat ang kapangyarihan ng Super Spank para ganap na sirain ang substance chain ni Kill Sky God. Nabasag lamang ang ilang substance chain sa labas. Iwinagayway ni Kill Sky God ang kanyang martilyo kaya kinailangan ni Hansen na hilahin pabalik ang lance. Ginamit niya ang Galaxy Teleportation para makaalis sa sistemang iyon. Sa ilalim ng Super God Spirit Mode, hindi napigilan siya ng sirang espasyo sa paggamit ng Galaxy Teleportation. Ngunit si Warner ay nasa loob pa rin ng Destiny's Tower. Nagniningning siya ng gintong liwanag at kinansela ang Super God Spirit Mode ni Hansen. Ngumisi si Hansen at nagpatuloy, ngunit hindi niya na kayang panatilihin. Bumaba ang kanyang katawan mula sa Super God Spirit Mode, pinipilit siyang lumabas sa Galaxy Teleportation. Bagaman nakalayo sa sirang espasyo ni Kill Sky God, nasa loob pa rin siya ng malalawak na barren systems. Hindi pa siya gaanong nakalayo. Walang Super God Spirit Mode, hindi pwedeng gamitin ang Galaxy Teleportation sa malalawak na barren systems dahil sa magnetic storms at space vortexes. Pinilit ni Hansen na makarating sa Holy Palace. Doon, ang kapangyarihan ng kadiliman ay hindi makakaapekto sa God Spirit. Hindi atres ang God Spirit sa lugar na iyon. May hawak siyang Holy Kirin Spirit na pumipigil sa kadiliman na makasire sa kanya habang nandyan. Ito ang pinakamahusay na lugar para gamitin ni Hansen bilang battleground. Hindi pa matagal nang lumilipad si Hansen nang marinig ang tunog ng malaking martilyo ni Kill Sky God na muling sumaire sa espasyo. Muling lumitaw ang sapot ng gagamba sa espasyo at tinakpan ang kalangitan upang mahuli si Hansen. Warner, hindi ko lang basta inaalagaan ka. Dahil ito ang kritikal na sandali. Kailangan kong mabuhay para sa hinaharap. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay at lumitaw ang Destiny's Tower. Itinapon niya ito palabas. Nang makita ang Destiny's Tower na lumalayo, ramdam ni Hansen na pwede na muling gamitin ang Super God Spirit Body kasama ang kanyang katawan. Unti-unti nang humihina ang epekto ni Warner sa kanya. Destiny's Tower. Imposible. Hindi ka isang God Spirit. Paano mo nagagamit ang Destiny's Tower? Namangha si Kill Sky God nang makita niya si Hansen na itinapon ang Destiny's Tower. Nakita ito ng 2 beses, at napansin ni Kill Sky God ang kakaibang bagay. Tiningnan niya ang Destiny's Tower at sinabi, hindi, ito ay hindi Destiny's Tower. Isang kopya lang ng Destiny's Tower. Sa palagay ko, nakita ko na ito noon. Alam ko na ngayon. Noon, gusto ng Sacred Leader na likhain ang Destiny's Tower. Hindi ito nasira. Nandito pa rin. Dapat silang mamatay. Lalong naging marahas ang mukha ni Kill Sky God. Hawak niya ang dambuhalang martilyo, ngunit hindi umatake. Nagtipon ng nakakatakot na kapangyarihan sa martilyo. May napakatandang misteryosong spell sa bawat gilid nito. Nasa Super God Spirit Mode pa rin si Hansen, ngunit nag-aalala siya. Mula sa loob ng Destiny's Tower, may itinapon na bagay. Nagniningning si Warner ng gintong liwanag. Pumasok siya sa blonde mode, parang nagpa-supercharge. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng kanyang lakas. Iba pa rin ito kay Hansen. Hindi kayang saktan ng Super God Spirit Mode niya si Warner. Kailangan lamang niyang makaalis bago matapos ang epekto. Iba si Warner. Bawat segundo ng blonde mode ay kumakain ng malaking bahagi ng kanyang buhay. Kung magtatagal, baka matapos ang kanyang life force. Kabanata 2986. Nasa Super God Spirit Mode si Hansen. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay dumaan sa kanyang semi-transparent na katawan at hindi siya naapektuhan. Hawak ni Hansen ang Skyvine Radish God Lance. Nag-teleport siya sa harap ni Kill Sky God at muling tinamaan ang kanyang ulo. Kailangan niyang kumilos ng mabilis dahil hindi magtatagal si Warner. Dong! Ang Skyvine Radish God Lance ay may dala pang kapangyarihan ng Super Spank at tumama sa leeg ni Kill Sky God. Ang dulo ng lance ay sumadsad sa kanyang kalamnan ng ilang pulgada bago ito huminto. Pinili ni Hansen ang lugar na walang armor bilang proteksyon. Kung nataman niya ang armor, malamang na hindi maganda ang magiging resulta. Ang mga mata ni Kill Sky God ay kumislap sa liwanag ng Diyos, ngunit hindi niya naiiwasan ang suntok ni Hansen. Ang Diyos na martilyo sa kanyang kamay ay walang silbi laban sa katawan ng Super God Spirit.
Patuloy na tinatamaan ni Hansen ang parehong sugat gamit ang Skyvine Radish God Lance. Layunin niyang patuloy na suntukin ang parehong lugar at putulin ang leeg ni Kill Sky God. Ngunit napansin niya agad na mas mabilis ang paggaling ng sugat ni Kill Sky God kaysa sa pagkalat ng kanyang pinsala. Bago pa makarating ang ikalawang suntok sa sugat, ang sugat ni Kill Sky God ay naglabas ng liwanag ng Diyos at halos gumaling na. Hindi sapat ang aking kapangyarihan para patayin ang isang Annihilation class God Spirit, nakasimangot si Hansen. Nanganganib ang oras. Mas lalong nagiging kritikal ang kalagayan ni Warner sa Destiny's Tower. Halos magising na siya. Ang nakapagpapasaya lang kay Hansen ay ang katotohanang hindi nasisira ang Destiny's Tower sa kabila ng mga napakalakas na puwersa ni Kill Sky God. Tumatalbog lang ito sa paligid at lumalayo mula sa labanan. May mga ingay mula sa loob na parang malapit ng pumutok, ngunit hindi tiyak kung gaano katagal ito makakaya. Kung hindi ko hiniram ang isang katawan at pinos ang aking kapangyarihan sa maximum gamit ang pinakamalakas na God skill, patay ka na ngayon. Malamig na sabi ni Kill Sky God kay Hansen. Hindi niya tuluyang inaatake, kaya kahit patuloy na tinatamaan ni Hansen ang Skyvine Radish God Lance, hindi pa rin niya matamo ang nakamamatay na pinsala. Kahit hindi ko magamit ang lahat ng aking kapangyarihan, hindi mo mapipinsala ang aking God Spirit Body. Tingnan natin kung gaano katagal mo ito kayang panatilihin. Kapag nauubos ang iyong kapangyarihan, oras ko na para patayin ka. Napakalamig ng boses ni Kill Sky God na parang tumutunog sa buto ng sinuman. Hindi alam ni Hansen kung gaano katagal tatagal ang Super God Spirit Mode. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito bilang isang tunay na Diyos. Sa ngayon, hindi siya nakaramdam ng kakulangan o kirot. Parang ganito rin sa kaso ni Warner na hindi siya naiistorbo. Dapat ay tatagal ang mode ng matagal. Kung aalis siya ngayon, hindi siya mapipigilan ni Kill Sky God. Kung aalis siya ngayon, tapos na si Warner. Kung dadalhin niya si Warner, mawawala ang Super God Spirit Mode, kaya imposible na makatakas. Maliban kung talagang kinakailangan, hindi niya isusuko si Warner. Bukod sa matagal na niya itong kasama, kahit isang aso pa ito, may damdamin siya para rito. Dagdag pa rito, marami pang lihim tungkol kay Warner ang hindi niya alam. Pinangako rin niya kay Chinshu na aalagaan niya si Warner. Hindi siya pwede umatras. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko na pwedeng magpadala sa emosyon. Kailangan kong gamitin ang Holy Kirin's Holy Spirit para makalabas. Wala nang ibang pagpipilian si Hansen. Alam ni Hansen na hindi ganoon kalakas ang totoong kapangyarihan ni Kill Sky God. Sa kanyang katawan, walang ganap na suppressing puwersa. Kung may ganoong suppressing power, hindi matatamaan ng Skyvine Radish God Lance si Kill Sky God. Ang mga God skill niya ay nagpapalakas sa kanyang katawan higit pa sa isang tunay na Diyos na elite. Kahit may buff ng God skill, hindi niya matitinag ang katawan ni Kill Sky God gamit ang lance. Kung gagamit siya ng buff mula sa Holy Kirin's Holy Spirit, may pagkakataon siyang magtagumpay. Kung gagamitin niya ngayon, malalantad na si Dollar ay si Hansen. Ngunit sa kabutihang palad, walang nakakaalam na tao siya. Kahit malantad, hindi muna siya hahabulin ng God Spirits. Sa hinaharap, kakailanganin niyang hintayin ang takbo ng mga pangyayari. Katsa. Habang inihahanda ni Hansen ang Holy Kirin para kunin ang Skyvine Radish God Lance, narinig niya ang isang bagay na bumasag sa malayong espasyo. Sa paligid, ang kapangyarihan nila ni Kill Sky God ay nagwasak ng lahat ng bagay. Wala nang matitirang piraso. Narinig niya ang tunog at nagulat. Tumurn around siya at nakita ang Destiny's Tower na may bitik. Marahil ay napinsala ito sa dami ng tama. Bago pa siya makariyak, may gintong liwanag na lumabas mula sa bitik. Biglang lumitaw ang isang blonde na babae mula rito. Ang kanyang blonde na buhok at mga damit ay kumakaway. Si Warner na natutulog sa loob ng Destiny's Tower ay naging babae na may blonde na buhok. Ang buong katawan niya ay naglabas ng kakaibang gintong liwanag, parang panaginip. Hindi ito mukhang tunay. Parang Super God Spirit Mode ni Hansen ang itsura ni Warner, ngunit may kaunting pagkakaiba. Nakabukas ang mga mata ni Warner. Tila naalis na niya ang sleeping mode, ngunit ang kanyang gintong mga mata ay wala pa ring focus. Para siyang zombie. Warner? Imposible? Paano ka buhay pa? Hindi pwede. Nang makita ni Kill Sky God ang blonde na Warner, nagbago ang kanyang mukha. Parang multo ang kanyang nakita. Kahit kanina, nang tinamaan siya ni Hansen, hindi ganito ang ekspresyon niya. May pagmamalaki pa rin siya bilang isang God Spirit. Pagkatapos makita si Warner sandali, naguluhan si Kill Sky God. Nakita ni Hansen na kakaiba iyon. Kilala ni Kill Sky God si Warner, kaya hindi ito nakakapagtaka kay Hansen.
May 80% hanggang 70% na posibilidad na si Kill Sky God ay isa sa mga God Spirits na bumaba noong unang panahon. Hindi nakakagulat kung nakita niya si Warner kasama ang natitirang Sacred. Nang makita niya, parang natakot siya ng todo. Nakakamangha sa pananaw ni Hansen. Sa isang iglap, lumabas si Warner mula sa Destiny's Tower. Ang kanyang walang focus na mga mata ay tumingin kay Hansen at nakaramdam siya ng kilabot. Siya! Biglang nag-blur ang katawan ni Warner sa harap ni Hansen. Hindi niya makita kung saan siya gumalaw. Sa instinct, umatras si Hansen. Napansin niya na hindi siya tinatamaan ni Warner. Ang magandang at malambot na katawan ni Warner ay lumapit kay Kill Sky God. Inangat niya ang kanang braso na walang emosyon. Ang kanyang kamay ay parang kutsilyo na bumababa mula sa taas. Ang kanyang blonde na buhok at gintong damit ay kumakaway habang siya'y umatake. Nagulat si Kill Sky God. Hawak niya ang dambuhalang martilyo at sinubukan itong iwaksi habang umatras. Ang kamay ni Warner ay puno ng gintong apoy. Patuloy ang pababang suntok niya. Ang dambuhalang martilyo, na kayang wasakin ang lahat, ay parang tofu lamang na hinahati ng kamay niya. Nag-wretched ang mukha ni Kill Sky God. Hindi siya tuluyang makaalis. Ang gitna ng kanyang mukha, mula noo hanggang panga, ay nagkaroon ng pulang guhit mula sa daliri ni Warner. Kabanata 2987. Iyon ba ay ganoon kalakas? Nagulat si Hansen. Ang pinakanakakagulat sa sitwasyon ay nangyari pagkatapos. Nang masugitan si Kill Sky God, labis siyang nagulat at gusto nang tumakas, ngunit hindi niya magawa kahit umikot. Walang emosyon sa mukha ni Warner. Ang kanyang magandang katawan ay kumikislap na parang multo. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos habang gumagalaw siya. Dahil sa sobrang bilis ng kanyang kilos, kahit gamit ang paningin ni Hansen, nakikita lang niya ang katawan ni Warner na biglang nawawala at lumilitaw. Ang kanyang mga kamay ay puno ng gintong liwanag habang dumadaan sa harap ni Kill Sky God. Nang binaligtad ni Kill Sky God ang katawan para tumakbo, huminto si Warner. Ang maliit niyang katawan ay lumutang sa espasyo. Dahan-dahan siyang humarap at tumingin kay Hansen. Nakatakas lang si Kill Sky God ng mga 30 talampakan bago mapuno ng God blood ang paligid. Ang kanyang katawan ay biglang nagwasak. Mas masahol pa kaysa sa katawan na ibinabit, hinayla, at hinati sa apat. Sa sumunod na sandali, nakita ni Hansen ang liwanag ng Diyos sa kalangitan, ngunit natabunan ito ng puwersa ng malaking Beren system. Hindi ito nakapasok sa espasyo at lumikha ng kalungkutan ng Diyos. Pagkatapos masunog ang Diyos na katawan ni Kill Sky God, isang bahagi ng buto sa itaas ng kanyang braso ang natira. Ang butong iyon ay humigit kumulang 3 talampakan ang haba. Hugis martilyo at itim na itim. Mukhang napakabigat. Naisip ni Hansen, mukhang magkaiba ang kapangyarihan namin ni Warner. Ang God Spirit na napatay niya ay nag-iwan ng God Personality. Ang mga God Spirits na napatay ko ay walang iniwan. Nawawala pati ang God Personality. Ngayon, hindi pa handa si Hansen mag-isip ng malalim. Nag-teleport si Warner sa harap niya. Pinag-isa niya ang kanyang kapangyarihan at nakatitig kay Warner ng alerto. Maaaring hindi siya nakikilala ni Warner na blonde. Sa lakas na ipinakita niya, hindi niya matutumbasan ang lakas na iyon sa labanan. Dumating si Warner sa harap ni Hansen. Ang gintong apoy niya ay nagtagpo sa puting apoy ni Hansen. Naghalo ang dalawang kapangyarihan na parang nag-uugnay. Big Brother, namangha si Warner kay Hansen at bumagsak sa kanyang mga bisig. Hawak ni Hansen si Warner, kaya ang kanilang apoy ay nawala. Biglang nawala ito at bumalik sa normal ang lahat. Big Brother, miss ka ni Warner. Miss ka niya ng sobra. Tinitigan ni Hansen si Warner, ngunit unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap. Pilit niyang tinitingnan si Hansen, ngunit hindi na niya kayang labanan ang antok. Pumikit siya at natulog. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Napakasama ng kalagayan ni Warner. Halos hindi na niya maramdaman ang buhay nito. Para bang maaari itong mamatay anumang sandali. Mabilis na kinuha ni Hansen ang isang bote ng Geno fluid at pinakain kay Warner, ngunit wala itong epekto. Tinawag din niya ang Lightwell Lats, ngunit hindi rin ito natulungan si Warner. Kung mismo ang Big Brother mo ng sobra, kailangan mong magpakatatag. Kung mamamatay ka, hindi na kita makikita muli. Kinuha ni Hansen si Warner at dinala ang buto ng braso ni Kill Sky God pabalik. Ang Destiny's Tower ay may bitek mula itaas hanggang ibaba. Para bang sinira ito ng isang tao. Alam ni Hansen na hindi ito sinira ni Kill Sky God. Si Warner ang sumira habang nagmamadali palabas. Kinuha ni Hansen si Warner at pumasok sa Destiny's Tower. Ayusin niya ang mga gamit sa loob. May halo-halong ekspresyon ang kanyang mukha. Nandoon ang lahat maliban sa dalawang tao.
Nawala sina Ancient Devil at Ancient Abyss Grandmaster. Ang stone platform at space by Sema ay maayos pa rin, ngunit wala na ang dalawang ito. Hindi ko inasahan na makakatakas si Ancient Devil, pero ayos lang iyon sa akin. Umiling si Hansen. Inilagay niya si Warner sa Destiny's Tower at itinago ito. Hawak niya ang braso ni Kill Sky God. Nag-isip si Hansen, ngayon, nakuha ko na ang God personality ni na Evil Lotus God at Sky Armor God. Ito ang magiging pangatlong God personality ko. Pero ang Evil Lotus God at Sky Armor God ay Destruction class lang. Hindi sila may kukumpara sa Annihilation class na Kill Sky God at ang kanyang God personality. Nag-aalangan si Hansen dahil hindi tulad ng ordinaryong nilalang, alam niya na ang God personality ay God Spirit Genes. Alam niya ito dahil sa mga anunsyo. Kahit hindi niya ma-absorb ang God Spirit Genes, naniniwala siya na kung kaya niyang i-absorb ang ibang genes, wala talagang paraan para ma-absorb niya ang God Spirit Genes. Marahil ay hindi pa niya natagpuan ang paraan. Parang dati sa Sanctuaries nang nakatanggap siya ng Super Genes. Sa una, hindi kayang i-absorb ang mga iyon. Maaaring pareho rin ang God Spirit Genes. Hindi siya sigurado kung pwede bang i-absorb ang God Personality sa God Personality Armaments. Napakalakas ni Kill Sky God. Kagad lang bumaba at halos walang talo. Sa God Temple, mas kakilabot pa siya. Karaniwan, gusto ko siyang patayin pati si Moment God na pareho ang class. Sa kondisyon ko ngayon, maliit ang tsansa. Pero kung makuha ko ang God Personality Armament ni Kill Sky God, mas mataas ang tsansa ko. Dapat palitan ko ito. Nagdesisyon si Hansen. Tapos naisip niya, pero hindi ko alam anong uri ng armament ang God Personality ni Kill Sky God. Sana armor ito para mablock ko ang atake ni Moment God. Hindi ko gustong mamatay dahil lang sa kanya. Alam ni Hansen sa puso niya na maliit ang tsansa na armor ang armament ni Kill Sky God. Malamang, ang butong iyon ay hindi magmumukhang armor. Kahit ano paman, malaking tulong ang pagkakaroon ng Annihilation Class God Personality Armament. Kolektahin ni Hansen ang buto ng braso at inisip kung saan siya patutungo. Patuloy siyang pumasok sa malalim ng Big Baron Systems. Dahil nandoon na siya, naisip niya na silipin ang Holy Hall. Gusto niyang makita kung bumalik na sina Little Flower at Old Cat. Sa tulong ng Holy Spirit, hindi masyadong nagdulot ng panganib ang kadiliman. Nakabalik siya sa Holy Palace ng ligtas. Bumalik na siya sa pagiging Hansen. Pagdating sa Holy Palace at ginamit ang matagal at maliwanag na liwanag ng lantern para makita ang mga guho, nagulat siya. Nasira na ang Holy Palace nang naruroon si Hansen. Ngayon, ang mga guho ay natabunan ng tuyong dugo. Nakahiga sa guho sina Red Ghost, ang Eyeless Beast, at Old Vulture. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay matibay. Wala ng buhay. Ang katawan ng Eyeless Beast ay nahati sa dalawa. Naputol ang ulo ni Red Ghost, at lahat ng balahibo ni Old Vulture ay naalis. May anino sa ibabaw ng guho. May humahawak kay Auntie May sa leeg at itinaas siya sa hangin. Walang lakas si Auntie May para lumaban. Pinipilit niyang kumapit, ngunit hindi siya makalayo. Mister? Nang makita ni Auntie May si Hansen sa liwanag ng lantern, kahit nawalan na siya ng pag-asa, may konting pag-asa. Pinilit niyang gamitin ang natitirang lakas para isigaw kay Hansen, mag-ingat ka sa Old Cat. Kabanata 2988. Siya, gustong magsalita ni Auntie May, ngunit isang kamay ang kumapit sa kanyang ulo. Pinahihit ito, punitin, at itinapon sa sahig na parang basura. Rumulot ang ulo ni Auntie May sa sahig. Bukas na bukas ang kanyang mga mata, puno ng pagdurusa at parang ayaw pang mamatay. Tumingin si Hansen sa nilalang at nagtanong, sino ka? Bakit mo sila pinapatay? Mukhang tao ang nilalang. Mukhang bata pa. Tinatayang nasa 20 anyos. Medyo kakaibang gwapo, may kakaibang presensya na hindi maipaliwanag. Maliit ang mga mata niya, parang mata ng fox. Isang grupo ng walang silbing nilalang. Hindi man lang nila naprotektahan ang Holy Palace. Ano ang silbi nilang mabuhay? Dumilat ang binata at ngumiti kay Hansen. Ikaw ang ama ni Little Flower. Hindi ko inasahan na isang taong hindi nag-practice ng holy body ang makakuha ng approval ni Chinshu. Tiningnan ni Hansen ang binata at nagtanong, sino ka? Hindi mo kailangan malaman kung sino ako, pero kailangan kitang pasalamatan. Kung hindi mo sinira ang Holy Palace at pinatay ang lahat ng race lanterns na ginawa ni Chinshu, hindi ko mapapatay ang 4 na watchdog na iyon. Ngumiti ang binata kay Hansen at nagpatuloy, ngayon, kailangan ko nalang patayin ka at hanapin si Old Cat pati ang anak na nag-practice ng holy body. Papatayin ko silang lahat. Papatayin ko lahat ng naglagay ng pananampalataya kay Chinshu.
Hindi na siya makakabalik. Nang marinig iyon, napangisi si Hansen. Batay sa boses ng binata, mukhang hindi siya kaalyado ni Old Cat. Bakit nga ba binalaan ni Auntie May si Hansen tungkol kay Old Cat bago siya namatay? Tiningnan ni Hansen ang binata at nagtanong, kaaway ka ba ni Chinshu? Ako'y oo, at hindi rin. Bumaba ang binata mula sa mga guho ng Holy Palace. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Hansen. Tumawa ang binata at nagsabi, tinuring ako ni Chinshu na estudyante. Tinuruan niya ako ng Geno Arts. Binigyan niya ako ng resources. Hindi ko masasabi na kaaway ko siya. Ang sama ng loob namin ay dahil sa pagkapuot niya sa akin at panlalait. Hindi niya inaasahan na ako ang sisire sa sacred sa huli. Parang pagtataksil ang sinabi. Natural lang ang mga salita sa bibig ng binata. Parang ipinagmamalaki niya ito. Tumingin si Hansen sa binata at malamig na nagsabi, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Ikaw ay traidor ng sacred. Narinig ni Hansen ang tungkol sa maraming pagtataksil sa sacred leader bago ito bumagsak. Ang mga taong nakilala niya dati, tulad ni na 9,000 King at iba pa, ay tapat hanggang dulo. Kaya nakalimutan niya iyon. Ano, dumating ka para maghayganti sa ngalan ni Chinshu. Tumingin ang binata kay Hansen. Ngumiti ang mukha niya, ngunit matalim ang mga mata. Wala akong kinalaman sa sacred at hindi rin ako interesado maghayganti para kay Chinshu. Umiling si Hansen. Nang marinig iyon, tumawa ng malakas ang binata at nagsabi, Chinshu, Chinshu, bayani ka sa buong buhay mo. Hindi ko inasahan na ang pinili mo sa huli ay magiging duwag. Talaga namang bulag ka. Pagkatapos tumawa, tumingin siya kay Hansen at nagsabi, sayang. Wala tayong sama ng loob, pero pinili ka ni Chinshu. Pagpuputulan ng damo ng hindi inaalis ang ugat, muling tatubo. Siguro talaga'y galit na galit siya sa akin. Paano ko hahayaan ang pinili niyang mabuhay pa? Mukhang ikaw ang naghihiganti at hindi si Chinshu, malamig na sabi ni Hansen. Mukha ng binata ay nagmukhang madilim. Bango ka ang mga mata niya. Parang kidlat na dumating sa harap ni Hansen. Itinaas niya ang kamay at abutin ang leeg ni Hansen. Dong! Lumabas ang Cos Karma knife sa kamay ni Hansen. Nagliliyab ang kutsilyo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Tinamaan nito ang kamay ng binata. Naramdaman ni Hansen ang kapangyarihan na dumaan sa kutsilyo. Nawalan siya ng kontrol sa katawan, kaya bumagsak pabalik. Nasa sahig ang kanyang mga paa. Ang puwersa ng pagbagsak ay hamukay ng dalawang trench. Malamig na sinabi ng binata, iyon ay dahil patay na si Chinshu. Wala na siyang pagkakataon para maghayganti. Tunay. Hinawakan ni Hansen ang kutsilyo. Pumasok ang kanyang katawan sa isip ng chess game. Ang buong katawan niya ay naging bahagi ng sirang universo. Ang mga mata niya ay parang kadiliman na nakatitig sa binata. Hindi mo maiintindihan. Isa ka lang ignorante at mahirap na bulate na ginamit ni Chinshu. Mukhang naalala ng binata ang isang bagay. Lalong tumindi ang matinding tingin ng pumatay. Tumawa siya. Baka wala kang ideya kung paano si Chinshu. Pinapangarap mo pa rin na mapalitan siya at maging bagong sacred leader. Sabihin ko sa'yo, imposible iyon. Kahit ikaw o ang anak mo na nag-practice ng holy body, mga piyesa lang kayo. Gagawin ni Chinshu ang lahat para makuha ang gusto niya. Ang buhay mo sa kanya ay mas mababa pa sa buhok ng kanyang kapatid. Pag nagamit, itatapon ka lang niya parang basura. Tumukoy si Hansen at nagsabi, mukhang pinagsamantalahan ka ni Chinshu. Biglang nagbago ang mukha ng binata. Para bang napilipit, kinagat ang ngipin at ngumiti. Wala iyon. Parang ikaw lang ako. Ginawa lang akong piyesa. Ginawang test subject. Pero iba ako sayo. Lahat kayo ay piyesa. Mga daga sa lab lang. Hindi nyo mababago ang kapalaran hanggang sa puntod, pero iba ako. Nakaligtas ako sa pagiging piyesa. Naging player ako at natalo si Chinshu. Ngayon, tinatanggal ko na ang huling pag-asa ni Chinshu. Hindi na siya makakabalik. Kahit sa impyerno, umiiyak siya ng walang pag-asa. Habang nagsasalita, matindi niyang kinagat ang ngipin at tumawa ng malakas. Kung ganoon, ano ang huling pag-asa ni Chinshu? Ang Holy Spirit. Tiningnan ni Hansen ang Cos Karma knife na nagliliyab sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Tumingin sa kanya ang binata na may paghamak. Ang kalahating sirang bagay na iyon ay hindi pag-asa ni Chinshu. Ang gusto ko ay ang Jin prototype. Siguradong may paraan si Chinshu para ibigay ito sa iyo o sa anak mo. Patay na siya, kaya wala nang magawa. Kailangan ko lang kayong patayin, at magiging talunan si Chinshu. Nagkunwari si Hansen na hindi niya alam iyon. Nagulat at nagtanong, Jin prototype. Ano iyon? Nasa 15 talampakan na ang layo ng binata mula kay Hansen.
Hindi siya huminto sa paglapit. Lumapit siya habang nagsabi, nakakatawa. Piyesa ka ni Chinshu, pero hindi mo alam kung ano ang Jin prototype. Kung pareho tayo ng problema, pwede mo bang ipaliwanag? Hindi gumalaw si Hansen habang nagsalita. Tumahimik ka, sumigaw ang binata. Ako ang kapalit na ginawa ni Chinshu, at pinaghirapan niya ito. Sino ka? Hindi ka kagaya ko. Bumilis ang katawan niya parang multo sa harap ni Hansen. Biglang nakita ni Hansen ang galaw ng kamay ng binata. Naramdaman niya ang buong espasyo na parang bumaligtad habang nakaharap sa binata. Bumagal ang oras, kaya bumagal rin si Hansen. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang totoong holy body. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang mas mahusay kaysa kay Chinshu. Tumawa ng masama ang binata habang hinahawakan ang leeg ni Hansen. Kabanata 2989. Dong! Halos maabot ng kamay ng binata ang leeg ni Hansen nang biglang may lumitaw na liwanag ng kutsilyo at hinarang ito. Nagbanggaan ang liwanag ng kutsilyo at ang liwanag ng kamay na nag-iwan ng markang may dugo sa kamay ng binata. Ang Under the Sky knife skill ng Sky Palace ay talagang kamangha-mangha. Tumingin ang binata sa markang may dugo sa kamay niya at lalo pang ngumiti. Ay winigil niya ang kamay at nawala ang sugat. Pumasok si Hansen sa Under the Sky Mind. Hindi siya gumalaw, tiningnan lang niya ang binata. Bumaba ang kanyang kutsilyo. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kakayanan mong tiisin. Nagbago ang kamay ng binata. Nagbago rin ang oras at espasyo. Bumagal ang kutsilyo ni Hansen. Napalitan ang kanyang posisyon. Ang kapangyarihan ng oras at espasyo ay katulad ng sa alamat ng Holy Body. Noong sumali si Little Flower sa Geno Being Scroll Fight, ipinakita niya ang ganitong kapangyarihan. Patuloy na umiikot ang oras at espasyo ng katawan ni Hansen, ngunit hindi niya mabasag ang skill ng kutsilyo ng binata. Nadodge na niya ang atake ni Hansen. Pinabagal niya si Hansen, ngunit hindi siya nasaktan. Napalitan ang posisyon ni Hansen, ngunit hindi siya natakot. Patuloy niyang pinutol ang isang lugar kung saan walang tao. Nang gusto ng binata atakihin ang mahina ni Hansen, lumitaw ang liwanag ng kutsilyo sa espasyo at hinarang ang kanyang kamay. Lalong nagulat ang binata. Napansin niyang may mali. Baluktot ang espasyo sa paligid ni Hansen, ngunit nakapaglabas na si Hansen ng knife lights para hadlangan ang atake. Nahiharang siya ng knife lights ni Hansen. Parang ganito lang ang holy body mo, ngunit gusto mo pang higaitan si Chinshu. Pa! Winiwisik ni Hansen ang kanyang kutsilyo habang nagsalita. Nalito si Hansen. Sinasabi ng Demon Lady at ng iba na si Little Flower lang ang nag-practice ng holy body talents, ngunit malinaw na may iba pang nag-practice ng holy body ni Chinshu. Hindi kasing bihira ang holy body gaya ng ipinakita sa kanya ng Demon Lady. Kaya't ginamit ni Hansen ang pananalitang pampatolsik upang mapagalaw ang binata. Umaasa siyang aksidenteng mabubunyag ng binata ang ilan sa mga lihim ng holy body. Ito pa lang ang simula. Nagalit ang binata. Nagbago ang kulay ng kanyang mga mata sa kakaibang asul. Lahat ng nakikita sa kanyang mata ay asul. Lumilitaw ang mga daluyan ng dugo sa katawan niya. Kahit ang maliliit na daluyan ay parang maliliit na dragonflies at ahas sa kanyang katawan. Nagsimulang lumabas ang dugo niya. Asul na dugo. Medyo nagulat si Hansen at tiningnan ng maigi ang binata. Habang nagbabago ang dugo, lalong nakakatakot ang presensya ng binata. Parang galit na multo na susunugin ang lahat bilang fuel sa kanyang kapangyarihan, nanggagaling mula sa impyerno. Oo, asul ang dugo ko. Ginamit ni Chinshu ang kanyang mga gene bilang blueprint at pinagsama sa mas mabuting gene. Kaya narito ako. Kahit hindi niya inamin, ito ay katotohanang hindi may kakaila. Mas malakas ako kaysa sa kanya. Dapat ako ang tunay na Chinshu. Dapat ako ang tunay na sacred leader. Medyo baliw ang tingin ng binata. Biglang naunawaan ni Hansen ang marami. Noon, sinubukan ni Chinshu kopyahin ang ibang tao ngunit sumuko sa ilang dahilan. Inisip ni Hansen na ang binata ay isa sa mga nabigong test subjects na iniwan ni Chinshu. Sa kabila ng ginawa sa kanila, nagtaksil sila sa sacred. Tiningnan niya ang mukha ng binata at napansin kung gaano siya kamukha ni Chinshu. Talaga namang magkamukha. Bagaman magkamukha dahil kakaiba ang presensya ni Chinshu, hindi taglay ng binata ang presensya niya. Kaya hindi napansin ni Hansen kung gaano sila kamukha. Boom! Habang sinusuri ni Hansen, naging solid ang apoy ng binata. Ang buong katawan niya ay parang transparent na kristal. Iyon ang presensya ng God Spirit. Napangisi si Hansen habang tinitingnan ang binata. Ang lumalabas sa kanya ay espesyal na presensya na taglay lamang ng God Spirits. Oo,
Taglay ko ang genes ni Chinshu, at mayroon akong Annihilation class God Spirit genes. Mas malakas ako kaysa kay Chinshu. Ako ang tunay na leader ng mundong ito. Lalong tumitibay ang katawan ng binata. Natunaw ang armor niya dahil sa kanyang presensya, at lumantad ang hubad niyang katawan. Parang kristal ang katawan niya. Nakikita ang asul na dugo na dumadaloy sa katawan. Pinagsama ng Blue Blood Power at God Spirit genes, naging kakaibang presensya niya. Parang tao ngunit hindi tao. Parang Diyos ngunit hindi Diyos. Kung ganyan ka kagaling, bakit hindi mo pinamunuan ang universo matapos patayin si Chinshu? Sinadyang tingnan ni Hansen siya ng may paghamak. Kasalanan niyon ni Chinshu, baliw na sagot ng binata. Kung ibinigay niya sa akin ang Jin prototype, ako ang magpapatakbo ng mundo. Ang mga taga-sacred at God spirits ay iiyak sa harap ko. Inisip ni Hansen na tila matatag ang binata at baka may maling mailabas na lihim. Agad siyang nagtanong, ano ang Jin prototype? Iyon ay, kasalanan ni Chinshu, baliw na sagot ng binata. Puno ang kanyang mga mata ng enerhiya. Itinaas niya ang ulo at umungol sa langit. Ang nakakatakot na kapangyarihan niya ay parang sumasabog na bulkan. Ang katawan niya ay puro asul na dugo. Bigla, parang nag-aapoy ang asul na dugo, kaya naging transparent na asul ang buong katawan. Ang apoy sa katawan niya ay asul din. Napangisi si Hansen at medyo nag-alala. Natatakot siyang baka mangyari kay Little Flower ang gaya ng binata. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng Alliance para hanapin si Little Flower sa sanctuaries, ngunit wala pa ring balita. Labis siyang nag-alala. Chinshu, Chinshu, anong ginagawa mo? Inisip ni Hansen na mas nakakatakot si Chinshu kaysa sa mga God Spirits. Kahit ang God Spirits ay may patakaran at prinsipyo, si Chinshu ay gumagawa lang ng gusto niya. Hindi niya iniintindi ang resulta. Walang makakapigil sa kanya. Wala siyang moral compass. Ang pagiging walang patakaran ay nakakatakot, at si Chinshu ang pinaka-nakakatakot sa mga demonyo na walang patakaran sa malalim na kalaliman. Pagpatay sa God Spirits, paggamit ng gene technology para paghaluin ang mga lahi, kahit ang Holy Beasts na pinalaki niya ay kinukuha ang kanilang mga sungay at kaluluwa. Ginagamit ang genes para kopyahin ang mga tao. Laban sa kalikasan. Maraming nakakatakot na ginawa si Chinshu. Mas nakakatakot kaysa sa mga God Spirits. Tumingin ang binata, na parang asul na kristal na God Spirit, kay Hansen. Anumang may kinalaman kay Chinshu ay dapat mamatay. Mabagal niyang binigkas ang bawat salita. Pagkatapos, inabot niya ang kamay at patuloy na tumingin kay Hansen. Biglang lumabas ang asul na liwanag at binaluktot ang buong espasyo. Naramdaman ni Hansen na ang katawan niya ay dumadaan sa kaliwa at kanan sa kapangyarihan ng oras at espasyo. Sa paraang misteryoso, napunta siya sa harap ng binata. Hinawakan ng kamay ng binata ang kanyang leeg. Mamatay ka. Mukha ng binata ay puno ng galit at pagkamuhi. Puno ng kapangyarihan ang kamay niya. Dumadaloy ang asul na liwanag. Susubukan niyang basagin ang leeg ni Hansen. Kabanata 2970. Pang! Parang esponga na pinipiga ng kamay ng binata ang katawan ni Hansen. Bigla, lumitaw ang isa pang bersyon ng kanyang katawan sa likod ng binata. May kakaibang galaw ng kapangyarihan na nagmumula sa mga dulo ng daliri ni Hansen. Tinap nito ang likod ng ulo ng binata. Nagtawa ang binata ng malamig. Kung 4 na Holy Spirits ang pinagsama-sama, baka may epekto ito sa akin. Pero sa isang Holy Kirin lang, hindi mo matitira ang aking God Spirit Holy Body. Mabilis nagbago ang ekspresyon ng binata. Napansin niyang hindi pa nagagamit ni Hansen ang kapangyarihan ng Holy Kirin, isang tap lang sa likod ng ulo ang nangyari. Pagkatapos ng tama, lumipad si Hansen ng 1,000 milya. Lumiko ang binata at malamig na tumingin kay Hansen. Sabi ko nga, mas magaling ako kay Chinshu. Ako ang tunay na immortal God Spirit Holy Body. Wala kang magagawa sa akin. Hindi man lang nasaktan ng daliri ni Hansen ang anit niya. Manahimik si Hansen at tahimik na tiningnan ang binata. Wala kang kwenta. Pag napatay kita, ipagpapaulit ko sa iyo ang anak mo sa impyerno. Titiyakin kong hindi ka masyadong malulungkot doon. Itinaas ng binata ang kamay niya. Gusto niyang pagsamahin ang kapangyarihan ng Holy Body at God Spirit Power. Nang itinaas niya ang braso, napaliit ang kanyang mga mata. Napansin niyang nanginginig ang daliri niya nang hindi makontrol. Mas mabilis ang paggalaw ng daliri, parang tumutugtog ng piano sa hangin. Hindi lang kamay ang nanginginig. Mabilis na napansin ng binata na nanginginig ang buong katawan niya. Nagbabaluktot ang mga kalamnan, tumatalon ang mga daluyan ng dugo. Mas malakas ang pagkakalog kaysa sa taong may Parkinson. Malakas ang pagkakalog ng katawan, ngunit hindi niya nararamdaman na may mali.
Parang ang katawan na nanginginig ay hindi sa kanya. Pinaglapit ng binata ang mga kamay, ngunit hindi maalis ang pagyanig. Sumigaw siya kay Hansen, "Ikaw, anong ginawa mo sa akin?" "Wala. Ayoko lang ng abala. Nakakapagod makipaglaban sa malalakas na nilalang, kaya mas gusto kong gawing baboy ang malalakas na nilalang. Pagkatapos, pinapatay ko sila habang umiiyak. Mas madali iyon." Tahimik na sumagot si Hansen sa binata. Itinaas niya ang kanyang Coskarma knife. Masigla ang pagyanig ng holy flame sa kutsilyo. "Anong klaseng nilalang ka? Paano mo nagawang magsalita ng ganito sa harap ko? Mamatay ka na." Nagningning ang asul na liwanag ng binata. Gagawin niyang Darkmane si Hansen. Ngunit habang gumagalaw siya, biglang lumiit ang kanyang mga buto at laman. Nawawala ang asul na godlight. Ang crystal god body ay lumitaw na parang pangkaraniwan lang. "Paano? Imposible, ang God Spirit Holy Body ko," tuluyang nagulat ang binata. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Umalis na sa God Spirit mode ang kanyang mga kamay. Unti-unting nanlumo ang buong God Spirit body niya. Lumiit ang life force at presensya niya. Bumaba mula sa True God level patungong Butterfly class. "Ngayon, hindi ka nabababoy lang napapatayin ko." Itinaas ni Hansen ang kutsilyo at inihampas. Maraming knife streams ang lumitaw sa langit. Sumunod ito kay Hansen na parang galaxy na pumapasok sa katawan ng binata. Arg! Pinilit ng binata na gamitin ang time and space power ng holy body, ngunit hindi sapat ang butterfly time and space powers para harangan ang mga knife streams ni Hansen. Pang! Tinamaan ang katawan ng binata ng knife stream. Sumabog siya ng asul na liwanag. Mabilis na lumipad ang trail ng asul na liwanag sa dilim. Sa kadiliman, sumipa ang binata at sumigaw, "Hansen, papatayin kita." Pumasok si Hansen sa dilim, ngunit hindi na niya nakita muli ang katawan ng binata. Napangisi siya. Tiningnan ni Hansen ang nakalatag na mga asul na metal chips sa sahig. Ginamit niya ang purple eye butterfly para suriin ang mga chips. Agad niyang na-identify na ito ay bahagi ng metal doll, isang treasure para sa pagkopya ng katawan para sa survival. Sayang, hindi ko siya napatay. Tiningnan ni Hansen ang mga katawan ng Demon Lady at iba pa. Pinaglapit niya ang kamay, at napasok lahat sa Destiny's Tower. Hindi masyadong gusto ni Hansen ang mga ito. Kung hindi dahil kay Little Flower, napatay na niya ang mga ito habang winawasak ang Holy Palace. Ngayon napatay na sila, hindi siya malulungkot. Mga tunay na God-class bodies ang mga ito. Gusto ni Hansen dalhin sila pabalik at makita ang reaksyon ni Little Flower. Kung walang reklamo si Little Flower, ikalulugod ni Hansen na gawing Geno Fluid ang mga ito. Tiningnan niya ang mga labi ng Holy Palace at umalis sa Big Barren Systems. Pagkalabas, nag-teleport siya pabalik sa Space Garden. Inisip ni Hansen, malakas ang Super God Spirit Body at Super Spank, pero hindi ko sigurado kung anong kapangyarihan iyon. Pag napatay ang God Spirit, mawawala na at hindi mag-iiwan ng anuman. Hindi ito nakakatulong sa akin. Hindi ko makukuha ang God Spirit Genes o God Spirits. Hindi rin ako makakakuha ng God Spirit Armaments. Hindi ito magpapalakas sa akin. Naisip niya na dapat patayin muna ang low-level God Spirits para mahanap ang God Personality Armament na angkop. Pagkatapos, pwede niyang ipagpatuloy ang pagligtas kay Golden Growler. Pagbalik sa Space Garden, nakita ni Hansen si 9000 King. Naipadala niya ang Xenogeneic Gene sa Space Garden kaya nakaligtas siya sa pagpatay. Sinabi ni Hansen ang tungkol sa Demon Lady at iba pang napatay. Sinabi rin niya ang tungkol sa binata. Nang marinig ni 9000 King iyon, nagalit siya. Sumipa siya at sumigaw, taksil siya. "Kilala mo ba siya?" Tanong ni Hansen. Paano ko hindi siya makikilala? Siya ang paboritong estudyante ng Master. Binigyan pa siya ng pangalan ng Master. Magkatulad pa ang kanilang pangalan. Tinuring siya ng Master na parang anak. Mas mataas ang reputasyon niya kaysa sa 10 generals. Hindi ko akalaing tataksil siya sa lahat. Galit na galit si 9000 King. Gusto niyang balatay ng buhay si Chinlan at alisin ang mga taksil sa Sacred. Tinanong ni Hansen si 9000 King tungkol kay Chinlan, ngunit kaunti lang ang alam nito. Hindi niya alam na Jin clone ni Chinshu si Chinlan. Wala siyang alam tungkol dito. Nagulat si Hansen sa Xenogeneic Genes na dinala ni 9000 King. Maraming True God Class at Butterfly Class Xenogeneic Genes. Sapat para gawing True God Class si Little Angel. Inisip ni Hansen, ang natitirang resources ay pwede ring gawing True God Class ang iba. Kanino ko ibibigay muna? Bukod kay Little Angel, ang iba ay makakatulong sa kanya sa hindi gaanong halatang paraan. Mahirap makipantay sa kanya. Hindi ito dapat madalian. Iiiwan ko muna.
Kailangan ko munang ilagay ang God Personality sa God Personality Armament. Nakahanap si Hansen ng pagkakataon. Kinuha niya ang God Personality papunta sa God Palace.